Magandang araw mga kabagsik. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ang istorya natin ngayon ay tungkol sa 8 taon nang namamasukan na kasambahay, ngunit nagawa pa rin itong pagbintangan ng matapobreng amo na nagnakaw ng kanyang alahas. Subalit, nang lumabas ang katotohanan, ito lamang pala ang tanging nagmamalasakit sa kanya. Si Man ang asawa ni Natasha. Mayroon siyang 3 anak at ang bunso na lamang ang nag-aaral. Tapos na sa kolehiyo ang dalawa. Simula nang ma-promote ang asawa niya sa barko ay nanatili na lamang ang babae sa bahay. Malaki kasi ang sinusweldo ng kanyang mister at sobra-sobra pa ito sa kanyang mga luho. Di naman nahirapan si Natasha na mamahala sa kanilang tirahan. Mayroon kasi siyang mga kasambahay. Isa na roon si Marlene. 8 taon na itong namamasukan sa kanila. Isa ito sa mga pinakamatagal nang nanatili dahil walang makatagal sa masamang ugali ng babae. Lanlan! Pasigaw na sabi ni Natasha. Isang umaga noon, naroon at bumisita ang kanyang kumare, kaya iuutos niyang gumawa ng almusal ang kasambahay. Ate, ano pong ipag-uutos ninyo? Lapit naman agad ng natatarantang babae. Kabisado na magagalit ang amo kapag pinatagal pa niya ang pagtawag nito. Anong ate ka dyan? Sinabi ng mamang itawag mo sa akin. Paulit-ulit ka. Di naman tayo magkapatid ano. Mag-slice ka ng cake dyan sa rep. Tapos ikuha mo kami ng mango juice. Sinasadyang apihin ito sa kaharap na para bang ikatataas ng pagkatao niya ang pamamahiya niya sa katulong. Tumango naman si Marlene at tumalima na. Isang gabi ay naanyayahang dumalo sa party si Natasha. Gumaraduate kasi ang anak ng kanyang amiga, kaya may selebrasyon. 6:00 pa lang ng hapon ay nakagayak na siya at naghihintay na lamang na sunduin ng kanyang driver. Ang bunso niyang anak ay nagpaalam na mag-o-overnight sa bahay ng kaklase. Samantalang ang dalawa naman daw ay gagabihin rin ng uwi. Tanging ang mga kasambahay na lamang na sina Gina, Lovejoy at Marlene ang maiiwan. Oh, ilak ninyo itong pinto. Mayroon naman akong susi. Huwag makikialam ng pagkain sa rep namin ha. Iyong mga nasa cabinet, iyon ang inyo. Malinaw. Bilin niya sa mga ito na may kasama pang pagmamataas ng kilay. Yes po, ma'am. Sabay-sabay na wika ng mga ito. Nang makaalis na si Natasha, ay nagkanya-kanya na ang mga kasambahay. Dumiretso sa maid's quarter si Gina. Sa kusina si Lovejoy upang maghanda ng hapunan sakaling dumating ang mga anak ng amo, at nag-vacuum sa kwarto ng amo itong si Marlene. Kinaumagahan, nagising ang lahat sa galit na boses ni Natasha. Ang mga lintik na katulong gusto pang isahan siya matapos niyang patirahin at pakainin sa bahay niya. Lintik kayo, Gina, Marlene, Lovejoy! Iyaw ni Natasha. Sino ba namang hindi bubuwisit? Nawawala ang bracelet na kakapadala pa lamang ng kanyang mister noong 1 buwan. Malaking halaga kung isasangla iyon at siya pa talaga ang tinalo ng mga bruha. Kinakabahan ang 3 nang isa-isahin niyang tanungin sa mga pinaggagawa ng mga ito kagabi. Ma'am, nasa kusina lang po ako. Baka kasi dumating si na kuya, kaya nagsaing po ako at nagluto ng hapunan. Paliwanag naman ni Lovejoy. Ay ako po, nasa maid's quarters lang. Nagtupi ako ng mga damit ko para sa pagluwas ko po sa linggo. Ang nakita ko pong pumasok ng kwarto ninyo ay si Marlene. Nag-vacuum po siya, turo ni Gina sa kasamahan. Gulat at namutla naman ang katulong nang tiningnan niya ito ng matalim. Ilabas mo! Mariing utos ni Natasha. Ate, wala ho sa akin. Hindi ko nga rin alam ang itsura ng tinutukoy ninyong alahas na nawawala. Paiyak nang sabi nito. Ilang ulit niya itong kinulit at binulyawan na ilabas ang ninakaw nito, pero sobra ang tanggi ng babae. May kasama pang pag-iyak, ubod ng arte. Kung hindi mo kayang ilabas, lumayas ka sa harap ko. Lumayas ka sa bahay na ito ngayon din. Pero wala kang dadalhin gamit.
dahil kulang pang kabayaran ang mga basurang maiiwan mo sa ninakaw mo. Kulang ka pa, kulang pa yung pagkatao mo na ipambabayad. Mapangmatang sabi niya rito. Tigib ng luha ang mga mata ng kasambahay na umalis ng bahay na iyon. Kahit na may kung ano sa puso ni Natasha ang nagsasabi na maaaring mali siya, ay nangibabaw ang kanyang galit. Nagulat na lang siya nang noong araw ding iyon ay nagpaalam si Gina na luluwas na raw sa probinsya. Akala ko sa isang linggo pa ang luwas mo. Pagkatapos mawala si Marlene ay ikaw naman. Mahihirapan ako niyan dito. Reklamo niya. Basta ho ma'am, napaagaan libing ng uncle ko. Sabi nito na tila natataranta. Baka naman hindi ka na bumalik. Pagdududa niya, hindi makatingin ng diretso sa kanya si Gina at sa sobrang taranta nito siguro. Bago pa nakalabas ng pinto ay may nalaglag sa gamit nito. Nakalimutan pala ng babae na sira ang zipper ng bag. Nahagip ng mata ni Natasha ang makinang na bagay. Pamilyar ito sa kanya. Nang kanyang lapitan ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ang nawawala niyang bracelet. Lingid sa kaalaman niya matapos mag-vacuum ni Marlene at nang tulog na ang lahat ay palihim na lumabas si Gina sa maid's quarter area upang kunin ang bracelet na simula pala ang nung una ay pinagdidiskitahan na nito. Bakit nga ba pinagbintangan niya si Marlene na 8 taon nang tapat na nagsisilbi sa kanya? Kung nanakawan siya nito, di sana ay noon pa. Noong napagtanto ni Natasha na mali ang ginawa niyang pagbibintang kay Marlene, ay agad niya itong pinuntahan at humingi dito ng tawad at nakiusap na bumalik na ulit sa paninilbihan sa kanya sapagkat mahihirapan siya kung wala ang katulong na si Marlene. Nangako si Natasha na babawi kay Marlene. Makalipas ang 1 taon. Ate, almusal po. Inilapag ni Marlene ang bagong pritong mga itlog sa mesa. Mayroon din silang pandesal at sinangag. Salamat Len. Saan ka pupunta? Sabayan mo na kami. Tawagin mo si Lovejoy. Nakangiting sabi ni Natasha. Sa pangyayari noong 1 taon ay natauhan na siya. Ang kanyang mga kasambahay ay di dapat itrato na tagasilbi kung hindi tao, lalo na at matapat ang mga ito. Hindi naman niya pinakulong si Gina. Pinagsabihan na lamang niya ito na ibalik ang kanyang ninakaw na bracelet. At pagkalipas nga ng ilang araw ay kusa na itong umalis. Subalit bago ito umalis ay abot langit ang paghingi ng tawad nito kay Natasha. Napakinggan natin ang istorya na kung saan halos ipagtabuyan na ang babaeng kasambahay na pinagbintangan na magnanakaw ng kanyang amo, na pinagsilbihan niya ng 8 taon. Subalit nang malaman ang buong katotohanan ay halos maghinagpis ang babae sa kanyang ginawa na ang kasambahay na pinagbintangan niya ay siya palang totoo at tapat sa kanya. Mga kabagsik, saludo ako sa mga kasambahay na natitiis ang ugali ng kanilang mga amo para lang may kitain sa araw-araw at maipadala sa kanilang mga pamilya na nangangailangan. Pero sana naman, huwag nating tratuhin na parang hindi tao ang mga ito. Bagkus ay tingnan natin ang sakripisyo ng mga ito. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Nawa ay may napulot kang aral. Para palagi kang updated sa mga bagong kwento ko, ay nakikisuyo ako na isubscribe mo ang aking channel. I-hit mo na rin ang notification bell. Maraming salamat po.